Sa isiping yon, hindi ko naiwasang mapahagikik ng mahina. What's funny? Biglang tanong nito sa akin. Iritado na mukha. Nothing, pigil ang tawang wika ko. Marahas naman itong napabuntong hininga. Makalis na nga muna at baka maripakita dyan. Wika nito. Gulat naman akong napatingin dito. At ayun, may nakasilay na naman ditong pilyong iti. Hindi ko tuloy na iwasang irapan ito ng todo-todo na siyang ikinahalakak lang nito. Inihatid ko ito sa labas ng pinto habang karga ang anak namin. Pwede bang dito na lang ako matulog, honey ko? Biglang paglalambing nito. Hindi pa kita sinasagot. Kunwari pagtataray ko rito. Napansin ko naman ang amusement nito sa mukha. Sige, sabi mo sabay tingin sa anak namin. Baby, next time kapag hindi na nakapagpigil si daddy, kahit umiiyak ka, kakainin ko na si mami. Hindi nito na ituloy ang sasabihin nito dahil binatukan ko ito bigla. Tumatawa naman itong umiwas hanggang sa magseryoso na ito. Good night, honey. See you tomorrow. Wika nito. Akmang magsasalita pa lang ako nang mabilis nitong sinakop ang labi ko. Sorry, hindi ko mapigilan. Kasama na ito sa panliligaw ko ha. Pilyong wika nito nang hiwalayan na nitong labi ko. Tiningnan ko naman ito ng nakakamatay na tingin, ngunit tinawanan lang ako nito. Sige na, pumasok na kayo. Wala akong nagawa, kundi ang pagsarha na ito ng pinto. Napasabunot naman si Nick sa sariling buhok. Mabibilis ang hakbang niya papunta ng banyo upang maligo. Doon niya inilabas ang kanina pang nag-aapoy na init ng kanyang katawan. Mabibilis ang kilos ng kamay niya sa pag-urong-sulong sa kanyang alagang tayong-tayo. Lalo siyang uminit dahil iniisip niya ang asawa niya. Mas masarap ito kung sa bukana ng asawa ko ilalagay. Pak! Mabilis lumipas sa mga araw, wala kaming ginawa kundi ang lumabas at ipasyal ang anak namin. Sa mga nakalipas na araw, wala pa ring namamagitan sa amin ang asawa ko dahil sinisikap kong huwag muna kaming humantong sa ganung bagay lalo na't naliligaw pa ito sa akin na siyang ikinakilig ko to the bones ko. Mas lalo kasi itong naging malambing at todo effort. Walang araw na hindi ito nagbibigay ng bulaklak. Kung minsan may mga pa-surprise pa ito, sobrang caring na halos nagpapataba sa puso ko. Naisip ko nga na baka hindi ko na rin ito matiis. Lalo sa tuwing titigan ako nito na nagpapainit sa buong katawan. Ang lagkit ba naman kasi nito kung tumitig? Napasinghap ako bigla nang halikan ako nito sa mga labi. Narinig ko pang tilian sa paligid. Nasa labas kasi kami nito ng mga oras na yun upang mamasyal. Huwag ka na magselos, honey ko. Sayong-sayo lang naman ako Pilyong wika nito habang nakangiti ng matamis sa akin. Naramdaman ko na naman ang pamumula ng mukha ko. Ano bang pinagsasabi mo dyan? Kunwari wika ko. Katabi ko ito habang karga nito si the baby Daniel. Psst, akala mo naman hindi ko nakita kung gaano kasama yung mga titig mo sa mga babaeng nakatingin sa akin. Wika nito na lalo yatang lumawak ang ngiti nito. Bigla naman ako napayoko dahil sa kahiyan. Ewan ko ba, napapadalas yata ang pagiging selosa ko. Yung tipong kahit tingnan lang ito ng mga babae, niinis na agad ako. Ang lakas kasi ng karisma nito sa mga babae. Kahit nga simple lang ang pananamit nito, napapansin pa rin sa bagay sa tindig at lakas ng apil ba naman ito. Hindi nakapagtataka bukod sa gwapo na, matangkad at gandang pangangatawan na paglalawayan talaga ng mga kababaihan. Sinamahan pa ng pamatay ng ngiti nito. Yung tipong kahit gaano kayata kagalit, makita mo lang ang ngiti nito, bigla ka na lang mapapangiti at kikiligin At yun ang nararamdaman ko sa mga kababaihan ngayon na hindi yata maalis-alis ang mga tingin ng mga ito sa asawa ko. Ewan ko sa'yo, bulong na wika ko na lang. Bigla naman ako nitong inakbayan, dahilan para mapaangat ako ng tingin. At ito na naman po tayo, mga titig na nakakatunaw ng puso ko. Nakakapagpatibok na malakas na halos mabingi na yata ko sa lakas nito. Salamat na lang talaga at sa akin lang ibinibigay ang ganitong mga titig. Sa akin nga lang ba? Sana nga. Akmang magsasalita ko nang bigla nitong halikan ang labi ko. Marahan ngunit sobrang soyo ng paghalik nito. Mabilis lang pero mararamdaman mo roon ang pagmamahal. Lalo na't kitang-kita ko ito sa mga mata nito. Pakiramdam ko tuloy kaming dalawa lang ang tao sa paligid na yun.
Wala kaming nakikita kundi kami lang, dalawa lang. I love you. Wika nito. Kitang-kita ko ang sincere sa mga mata nito. Ang masuyong mga titig na siyang gusto kong ikaiyak. Tatlong salita, ngunit ramdam ko ang mga umaapaw na pagmamahal nito na siyang ikinatibok ng malakas ng puso ko. Lalo ko tuloy naramdaman ang pagmamahal ko para dito. Ramdam kong tutulo ng luha ko anumang oras kaya bigla nala ako yumuko. Sobra naman kasing nakaka-touch sa maraming tao. Pinakita talaga nito na ako lang ang babaeng mahal nito. Kagat labi kong hinayaan ang luhang kumawala sa mga mata ko hanggang sa maramdaman ko ang pag-angat ito ng baba ko. Titig na naman po ang asawa ko na lalong ikinatutunaw ng puso ko. Pinunasan pa nito ang mga luha ko habang karga nito ang anak namin sa kabilang braso nito. Nakaupo kasi kami ng mga oras na yun. I said I love you. Wala bang response dyan? Tudyong wika nito ngunit naroon pa rin ang mga tingin nitong may pagsuyo. Che, kapag sinabi kong I love you to parang sinabi ko na rin ito na ang last na panliligaw mo dahil sinasagot na kita. Sikmat ng isipan ko. Akmang sasabihin ko rito ang nasa isipan ko habang nakatingin dito nang masama nang bigla itong sapakin ng anak namin. Pareho pa kaming napalingon sa anak namin na bigla na lang humagikik pagkatapos nitong manapak sa ama. Hindi ko tuloy maiwasang mapahagalpak ng tawa. Pansin ko rin ang biglaan nitong pagsimangot. Ngunit kagad din napalitan ng simpleng ngiti habang napapailing pa. Iyan ang sagot sa I love you mo, natatawang wika ko. Sinabayan naman ito ng simpleng tawa habang napapakamot sa batok. Masyado ka raw kasing nagmamadali kapag sinagot ko ang tanong mo. Parang sinabi mo na rin sinasagot na kita Wika ko pa. Natigil lang ako nang hindi na ito umimik. Kaya dahan-dahan akong tumingin dito. Nakatitig na naman. Bakit? Maang na tanong ko. Medyo kinakabahan pa ako sa paraan ng pagtitig nito. Napaatras pa ako ng kaunti nang ilapit na naman ito ang mukha sa mukha ko. Okay lang kung hindi mo sagutin ngayon. May naisip akong paraan kung paano mo ako sasagutin. Yung sagot na mapapasigaw ka, wika nito. Nakakakitaan ng pilyong ngiti. Nangingislap rin ang mga mata nito. Halatang may naglalaro sa isipan nito. Hindi ko rin maintindihan kung bakit bigla na lang akong pinamulahan sa sinabi nito. Lalo na nang tumawa ito. You're blushing, my beautiful wife. Natatawang wika pa nito. Inirapan ko na lang ito hanggang sa magpasya na kaming umuwi. Karga ko ng mga oras na yun ng anak namin. Tulog na ito sa mga bisig ko. Kaya naman ang asawa ko na ang kumuha ng susi ng kondo ko sa bag ko at nagbukas nito para sa amin. Tuloy-tuloy naman akong pumunta sa kwarto upang ihiga si baby. Pagbalik ko sa sala, wala nang asawa ko. Himala yata, umalis nang walang paalam. Ewan ko ba, nakaramdam bigla ako ng inis. Saktong pagkaligo ay siyang pagtunog ng doorbell sa labas ng kondo ko. Bigla naman akong sinalakay ng kaba. Nagdadalawang isip pa ako. Kung magbibihis muna ba ako o pagbubuksan ko na ito ng pinto? Alam ko kasing walang ibang kakatok kundi ang asawa ko lang. Ngunit dahil sunod-sunod na itong nagdo-doorbell kaya napilitan akong pagbuksan ito. Hay, pansin kong natigilan ito bigla kahit ako man. Nabigla rin dahil sa pagka-fresh ng itsura nito. Halatang bagong paligo rin. Lumunok pa ako bago nagawang magsalita. Bakit? Tanong ko rito. Pwede bang pumasok? Biglang tanong nito. Ewan ko ba pero bigla na lang akong pinang-initan ng katawan dahil sa malalagkit nitong mga titig. At dahil palagi ko naman itong pinapapasok sa kondo ko, kaya wala akong nagawa kundi papasukin ito nang hindi umiimik. Pinilit kong kalmahin ang sarili ko kahit na nagririgodo ng puso ko. Nauna na rin akong maglakad papuntang sala. Wala pa akong niluluto ng pagkain at natigilan ako sa pagsasalita ng paglingon ko rito. Nakatitig ito sa katawan kong natatakpan lang ng tuwalya. Bigla naman akong pinamulahan ng mukha nang marealize kong nakatapis pa pala ako. Nataranta naman ako. Sa sandali lang, magbibihis na puto lang sasabihin ko nang bigla nitong hablutin ang bewang ko. Nick,
Ano ba? Nanlaki ang mga mata ko nang bigla nitong sakupin ang mga labi ko. Pinilit ko man itong itulak ngunit mas lalo nitong hinigpitan ang pagkakayakap sa bewang ko. Bigla rin akong pinag-initan ng katawan nang maramdaman ko kagad ang umbok nito sa harapan ko. Hanggang sa maramdaman ko na lang ang pagkukuyapit ng braso ko sa liig nito. Sinabayan ko na rin ang mapupusok nitong halik. Ramdam ko ang pananabik nito. Shit, I miss you so much, honey. Ang bango mo, mas lalo mo akong pinapainit. Wika ng asawa kong mabilis nitong hiwalayan ang labi ko. Ngunit kaagad din nito yung sinakop. Kinarga ako nito at mabilis itong upo sa may sala. Dahilan para mapaupo ako sa kandungan nito. Parang gusto ko pang magmura sa sarili nang maramdaman ko ang malaking bukol sa harapan nito na naupuan ko. Bumaba ang halik nito sa liig ko hanggang sa bigla na lang nitong haklitin ang tuwalya na nakatapis sa akin. Bigla naman akong pinamulahan nang lumantad dito ang katawan kong walang kahit na anong saplot. Oh Han, I miss this so much. You're really beautiful. Manghang wika nito habang nakatitig pa rin sa hubot-hubad kong katawan. Bigla ko tuloy tinakpan ng isa kong kamay ang bulaklak kong medyo nakabuka dahil nakaupo nga ako sa kandungan nito ng pabukaka. Tinakpan ko pa rin ang dibdib ko ng isa pang kamay. Bigla itong umangat ng tingin at nangingisap na pa ang mga mata nitong tumititig sa akin. Bigla nitong inalis ang mga kamay ko at hinalikan ako nito ng mapusok. Napaigtad ako bigla ng lamasin nito ng isang kamay nito ang dibdib ko. Hanggang sa bumaba ang halik nito papuntang liig at makarating sa malulusog kong dibdib. Hindi ko mapigilan ang mapaungol sa sarap ng nararamdaman. So, tayo na ulit honey ko ha. Sinagot mo na ako kanina eh. May kasama pa ngang sigaw at ungol eh. Ganun mo ako kamahal. Wika nito na lalong ikinapula ng mukha ko. So, yun palang sinasabi niyang masasagot ko ito sa paraan ng pagsigaw. Pagsigaw sa sarap. Hinampas ko ulit ito sa dibdib na tinawanan lang nito at maagap na kinuhang kamay ko at masuyo nitong hinalikan. I love you my only wife. Mahal na mahal kita. Wika ni Nick. Kitang-kita nito ang sincero nitong pagkasabi. Where are you going? Tanong ng asawa kong si Nick. Akmang alis kasi ako sa higaan nang pigilan ako nito. Hindi pa ako nakakapagluto. Magluluto lang muna ako. Wika ko pa. Alam ko naman kasing hindi pa rin ito kumakain. Tulad ko. Nauna pa kasi ang eksena namin sa kama bago ang pagkain. Gutom ka na ba? Tanong nito at lalo pang hinapit ang katawan ko nito. Napapalunok pa ako at pareho kaming walang saplot, kaya nararamdaman ko ang alaga nitong tumutusok malapit sa puson ko. Hindi pa naman, kaya lang, ikaw, wika ko. Napansin ko naman ang makahulugan nitong ngiti. Ikaw ang gusto kong kainin. Pilyong wika nito na siyang ikinapula ng mukha ko. At hindi ko rin maitatangging pinag-initan ako sa sinabi nito. Bastos mo talaga, wika ko. I'm not kidding honey, wika nito. At bigla na lang nanlaki ang mga mata ko nang bumaba ito papunta sa may hita ko. Han, anong ginagawa mo? Ano ka ba? Ilang minuto nang mapansin kong nakatitig ito sa akin habang nakangiti ng matamis. What? Hindi ko mapigilang magtanong. Hinalikan naman ako nito sa noo at sa labi habang yakap pa rin ako nito. Be ready, Han. I'm gonna make sure na masusundan kagad ang anak natin. Nakangiting wika nito sa akin. Bigla naman akong napanganga sa sinabi nito. Oo nga pala, sa loob ko pala ito nagpaputok. Tiningnan ko naman ito ng masama. Alam naman itong bata pa si Baby Daniel eh. Tumawa naman ito at mahigpit ako nitong niyakap. Kukuha na lang tayo ng yayahan. Gusto ko na kasing buntisin ka ulit eh. Naiinis ako sa tuwing tinitingnan ka lang mga kalalakihan sa labas. Sarap manakit, wika nito sabay simangot.
Hindi ko naman naiwasang mapangiti. Akala ko talaga hindi nito yun pansin. Hindi lang pala nito sinasabi sa akin. Akala ko nga ako lang ang nagsiselos dito. Siya rin pala. So, kaya mo ako bubuntisin kagad para makita nilang lumulobo ang tiyan ko, ganun ba? Kunwari pagsusungit ko rito. Exactly, para malaman nilang your mind, your heart, your body and your soul. Wika nito habang nakatango-tango pa. Hindi ko naman naiwasang panggigilan ang ilong nito. Sobra naman kasi ako nitong pinapakilig. Ilang araw, linggo, hanggang sa buwan ang lumipas, nananatili pa rin kami sa Paris. Nilubos-lubos namin ang pananatili roon bago bumalik ng Pilipinas. Alam ko kasing magiging busy na naman ang asawa ko sa mga negosyo nito kapag umuwi ng Pilipinas. Minsan nga umaalis ito para pumunta sa ibang lugar kung nasaan nakatayo ang ibang negosyo nito. Sa pananatili namin dito sa Paris, wala pa kaming pinag-uusapan tungkol sa mga nangyari noon. Ayaw ko naman pangunahan ito lalo na't ayaw kong masira ang bakasyon namin dito sa Paris. Naghahanap lang ako ng tamang tiyempo upang mapag-usapan namin ang ibang mga bagay-bagay bago kami umuwi ng Pinas. Kasalukuyan kaming nakaupo sa sala. Doon na rin ito nanatili sa kondo ko. Yakap-yakap ako nito habang ang anak namin nasa crib. Han, I have to tell you something. Wika nito sa akin. Medyo nakiliti pa ako dahil sa hininga nitong tumatama sa tenga ko. Tumingin naman ako rito. What is it, honey? Tanong ko rito. Kinuha muna nito ang remote control at pinatay ang telebisyon. Tungkol sa aming dalawa ni Jenilyn, wika nito na siyang ikinakunot ng noo ko. May dapat kang malaman, dugtong pa nito. Bigla naman akong nanahimik. Hinintay itong magsalita, ngunit nagulat na lang ako nang bigla ako nitong paupuin sa kandungan nito. Gusto kong nakaupo ang mahal kong asawa sa kandungan ko bago ako magkwento. Pampagana, pilyong wika nito dahil sa huling sinabi nito. Inirapan ko na lang ito habang hinihintay itong magkwento. Bigla naman itong nagseryoso habang yakap ako nito. Han, si Jenilyn at ako ay magkapatid. Wika nito na siyang nagpagulat sa akin. Nanlaki rin ang mga mata ko at hindi makapaniwala. Papaano? Hindi ko matuloy-tuloy ang itatanong ko sa kaguluhang nasa isip ko. Hinaplos naman ito ang mukha ko at hinalikan nito ang kamay ko. Magkapatid kami sa ama, sabay buntong hininga nito hanggang sa ikwento nito sa akin ang lahat-lahat. Nagkausap na ba kayo ni Jenilyn pagkatapos mong malaman ang lahat? Tanong ko rito. Umiling naman ito at patuloy lang nitong hinahalikan ng kamay ko. Hindi ko tuloy maiwasang kiligin. Not yet, pero alam niya na rin na magkapatid kami. Hindi ko pa siya nakakausap dahil mabilis akong pumunta rito. Ang mahalaga naman ay nalaman kong magkapatid kami. Saka na lang ang pag-uusap namin bilang magkapatid. Mas mahalagang unahin ko muna kayong mag-ina ko, lalo na't ito pa man ang mabigat mong dahilan para iwanan ako. Wika nito habang nakanguso na at malungkot ang mukha nito. Hindi mo naman ako masisisi. Biglang sagot ko rito. Mabilis naman ako nitong hinalikan sa labi. Ay nuhan, kasalanan ko ang lahat. Mali ang ginagawa ko, kaya nga kagad na akong pumunta rito. Pagkaalam kong naririto kayo, hindi ko na tinupad ang sinabi ni Daddy Eduardo na hayaan muna kita kahit 1 taon. Hindi ko yata kaya, para na akong mababaliw sa mga araw na lumilipas. Tapos 1 taon pa kaya, baka mental lang bagsak ko nito. Wika pa nito. Bigla naman ang laki ang mga mata ko sa pagkagulat. Nagkausap na kayo ng daddy ko? Maangkong tanong dito. Yes, Han, nung mabasa ko ang sulat mo. Pumunta pa rin ako sa bahay niyo para maniwalang wala kang nga roon. At yun nga yung pinakiusap niya sa akin. Pero hindi ko kaya Hindi ko kayang mawalay sa'yo ng ganong katagal. Reklamo pa nito. Siyempre, kinilig naman ako roon. Ngunit bigla rin akong nalungkot nang napansin nito kaagad. Bakit, honey? May nasabi ba akong hindi maganda? Tanong nito. Kakakitaan ng pag-aalala sa mukha. Umiiling naman ako rito.
Sorry Han, sa mga nagawang kasalanan ng dad ko. Alam kong hindi ko na natapos pang sasabihin ko nang bigla nitong halikan ng labi ko. Gumaralgal na rin kasi ang boses ko. Psst, tama na yun Han. Alam kong hindi yun kagustuhan ng daddy mo. In fact, wala siyang kasalanan dahil tinakot lang siya ng kaibigan niya. Lalo na't wala siyang kasalanan doon. Dahil hindi naman kamay niya mismo ang nakapatay sa mga magulang ko. Kung di ang tauhan niya at tauhan ng Reyes na yun. Kaya you don't need to say sorry for our daddy, okay? Masuyong wika nito sa akin. Pinunasan din ito ang luhang kumuwala sa mata ko at masuyo nitong dinampian ang mga labi ko. Hindi ka nagalit kay dad? Napatawad mo na ba siya? Tanong ko pa rito. Ngumiti naman ito sa akin habang nakatitig sa mukha ko. Matagal na Han, walang kasalanan ng dad mo. Yes, maybe dahil tinago niya sa akin ang totoo, pero napatawad ko na siya, honey. Mahal na mahal kita, at dahil mahal kita, mahal na mahal ko rin ang mga magulang mo. Hindi ko magagawang magtanim ng sama ng loob sa daddy mo dahil mahal kita. Mahal na mahal kita, sincere na wika nito. Hindi ko tuloy na iwasang mapaiyak dahil sa mga pahayag nito. Tagos kasi hanggang sa puso ko eh. Ramdam na ramdam ko ang tunay nitong pagmamahal. Napaka-sincere. Siguro nagawa lang nito ang pagtrato sa akin noon dahil sa sama ng loob sa daddy ko sa galit. Dahil hindi lang nito siguro matanggap na ama ko pa ang isa sa dahilan ng pagkamatay ng mga magulang nito. Lalo na't hindi man lang umamin noon ng daddy ko sa asawa ko na siyang ikinagalit ng asawa ko. Kaya siguro mas ginusto nitong layuan muna ako upang hindi ako mapagbuhatan ng masasakit na salita at mapagbuntunan ng galit. Alam ko naman kasing kahit sino hindi madali ang nalaman na ama lang naman ng asawa niya ang dahilan ng pagkamatay ng mga magulang nito. Masakit talaga yun, pero sa kabila ng lahat, pinatawad niya pa rin ang daddy ko dahil mas umiiral ang pagmamahal niya para sa akin, sa amin ng anak niya. Yes, nasasaktan man ako pero ngayon naiintindihan ko ng lahat. Higit na mahirap ang pinagdaanan ng asawa ko kaysa sa sama ng loob ko lang dito. Dahil dinala niya ang lahat ng problema at bigat sa dibdib niya. Hindi niya kailanman ako pinaalis sa bahay nito kahit na nalaman itong lahat ng ginawa ng daddy ko. Hindi rin siya nagsasalita ng masasakit na salita sa akin noon. Sadyang umira lang ang pagiging matampuhin ko dahil sa hindi pagkibo nito sa akin. Ayun pala, umiiwas lang ito sa maring masabi sa akin na makakapagbigay ng sugat sa puso ko. Doon pa lang, alam ko nang iniingatan lang nito ang pagmamahal nito para sa akin. Ang relasyon namin bilang asawa. Ayaw lang nitong maging dahilan ng pangyayari noon upang masira ang pamilya namin. Ngunit dahil nasaktan din naman ako sa huling eksenang ginawa nito na pang-iiwan sa akin dahil sa Jenny na yun, kaya ayun, ako ang kusang umalis. Pero sa kabila ng ginawa ko, heto, sinundan pa rin ako nito at agad na hinanap. Hindi niya kami natiis kahit pa nakiusap pa lang dad ko dito ng 1 taon. Ramdam ko ang pag-ibig nitong tapat. Lalo na't wala nang dahilan pa para pagsilusan ko ang babaeng kapatid lang pala nito. Stop crying, lalo kang pumapangit. Biglang banat ng asawa ko sa akin. Sinamaan ko naman ito ng tingin na siyang ikinatawan lang nito. I'm just kidding, wika nito. So, napatawad mo rin ba ako, honey? Tanong nito. Tumango naman ako rito. Yes, lalo na't kapatid mo naman pala si Jenny Lynn. Masama man ang loob ko sa'yo ng sobra noon dahil inuna mo pa siya sa akin. Pero ngayon, naiintindihan ko na. Siguro kasi lukso ng dugo kaya ganun na lang ang impact sa'yo nang makita mong duguan ng kapatid mo. Kung nalaman mo lang, kaagad kahit ako man. Mas unahin kong dalhin mo siya sa ospital, ang kapatid mong nag-aagaw buhay, kaysa sa akin na safe na rin naman. Ngayon, naiintindihan ko ng lahat at wala na akong sama ng loob sa'yo. Mahabang wika ko sa asawa ko. Thank you, honey, sa walang sawang pag-intindi sa akin at pagtanggap muli. Wika nito. Napanguso naman ako sa tinura nito. Thank you rin, honey, dahil sa lahat ng nagawa kong katigasan ng ulo noon at nagawang kasalanan ni dad, pinatawad mo pa rin kami. Nandiyan ka pa rin sa akin upang pagpasensyahan ang ugali ko at ipakita ang totoo mong pagmamahal.
Hinalikan naman ako nito sa labi. Akala ko nga ismak lang hanggang sa pailalimin nito ang halik na nauwi na naman sa pagtatalik. Mabilis lang ang ginawa namin at umeksena naman ang anak namin.